Kabanata 646. Sa utos ni Sean, isang grupo ng mga hitmen ang kinasuhan kina Jenna at Fresia. Sinipal ng isa si Jenna ng malakas kaya nabali niya ang mga paa nito, pagkatapos ay pinaulanan siya ng mga suntok at sipa. Jenna, tumigil ka nga. Gustong iligtas ni Fresia si Jenna, ngunit wala siyang magawa at hindi man lang nailigtas ang sarili. Hinayla siya ng ilang lalaki papasok ng bahay. Sa kabila ng paglilinang, hindi niya alam kung paano ito magagamit ng husto. Tanggalin mo lahat ng damit niya. Mauna na ako, at ang iba sa inyo ay pumila sa akin. Nawawalan na ng pasensya si Sean, nagsimula na siyang maghubad pagkatapos makapasok sa bahay. Sa sobrang takot ni Fresia ay namutla siya. Nagmamakaawa siya sa kanila, ngunit wala silang anumang pakikiramay. Sa halip, lalo silang natuwa. Nakahiga sa bakuran, wala man lang lakas na bumangon si Jenna. Bukod sa malakas na pagmumura, wala na siyang ibang magawa. Bagamat narinig ng mga kapitbahay ang kaguluhan, hindi sila naglakas loob na idikit ang kanilang mga ilong dito dahil may nakakilala na ang mga taong ito ay mula sa Knott Estate. Ang Houghton ay isang mataong lungsod, at ang mga lansangan ay puno ng mga tao. Biglang umalangaw-ngaw ang hoofbeats mula sa harapan. Lumabas na ang isang karwahe ay wala sa kontrol, na rumarampa sa kalye. Sa takot, ang mga naglalakad ay tumalon sa daan sa gulat. Nakatayo rin si Sebastian sa gilid ng kalsada, ngunit nakaagaw ng kanyang atensyon ang isang iyak ng batang babae sa gitna ng kalsada. Nang makitang sasampalin na siya ng karwahe, natigilan sa takot ang batang babae at nagpatuloy sa pag-iyak. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Sebastian sa harap niya sa isang iglap at ipinatong ang palad sa ulo ng kabayo. Nahulog ang malaki at matangkad na kabayo mula sa napakalaking impact, napabalikwas din ang karwahe sa gilid. Isang babae sa karwahe ang sumigaw, at dalawang tao ang sumugod palabas ng karwahe. Sila ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang napakarilag na binibini. The moment she stood up, she turned to Sebastian and said in a huff, "How dare you flip our carriage? Ang lakas ng loob mo. Ginawa ko ito para magligtas ng buhay." Itinuro ni Sebastian ang batang babae. Nang may gustong sabihin pa ang dalaga, pinigilan siya ng medyo may edad na lalaki. "Abigail, ayos lang. Hindi naman niya sinasadya. Tsaka muntik na kaming matamaan kanina. Kumusta po kayo, ama?" Nag-aalalang tanong ng dalaga, si Abigail Watson. "I'm fine. Kaya ko pa naman." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila mahina at umalis sa tulong ni Abigail. "Nasa kaila-hilakbot na kondisyon ka ngayon. Kung hindi ka nakatanggap ng paggamot sa oras, mamamatay ka sa kalahating oras," sabi ni Sebastian. "Paano mo pagalingin ang aking ama?" Galit na galit si Abigail. Tumawa ng mahina si Sebastian. "I'm merely telling the truth. Nagtamo ang tatay mo ng hidden injury noong bata pa siya at matagal na itong hinihila. Himala na buhay pa siya hanggang ngayon. Paano mo nalaman na may hidden injury ang tatay ko from his early years?" "Sino ka?" Maingat na tanong ni Abigail. "Doktor ako. Kitang-kita sa mukha niya ang sakit ng tatay mo, at sa isang tingin pa lang ay nasasabi ko na," pagmamalaki ni Sebastian. "Dahil napakaganda mo, mayroon ka bang paraan upang gamutin ito?" Tanong niya na may pag-asa na mukha. Sa lahat ng mga taon na ito, bumisita sila sa maraming sikat na doktor at humingi pa ng tulong sa alchemist mula sa Netherworld sect, ngunit walang resulta. "It's a piece of cake to me. He'll be as good as new with one pill," sagot ni Sebastian. Hinawakan ni Abigail ang braso niya nang may pag-aalala. "Anong tableta yan? Hayaan mo ako. I promise to pay you handsomely as long as mailigtas ang tatay ko." "Napakamahal ng tableta," paliwanag ni Sebastian. "Hindi problema yan. Ang tatay ko ang chairman ng Houghton Chamber of Commerce. Kung kaya mo siyang gamutin, kakayanin natin kahit gaano pa iyon," confident na sabi ni Abigail. "Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa talakayan.
Pag-usapan natin ang mga detalye sa ibang lugar, sabi ni Sebastian. Oo naman, punta tayo sa Chamber of Commerce, mungkahi ni Abigail. Tumanggo si Sebastian, at pumunta silang tatlo sa Holton Chamber of Commerce. Mr. Wilder, magkano ang sinisingil mo? 11. Sumagot si Sebastian, kung masasagot mo ang tanong ko, gagamutan ko ang iyong ama ng walang bayad. Ano ang tanong mo? Tanong ni Abigail. Kabanata 647. Alam mo ba kung paano umalis sa mundong ito? Tanong ni Sebastian. Umalis sa mundong ito. Nagulat si Abigail. Biglang sumingit si Hendrik Watson, Mr. Wilder, do you mean leaving Core Island? 11. Alam mo ba ang tungkol dito? Tuwang-tuwa si Sebastian. Ang kanyang pinakamalaking takot ay walang nakakaalam tungkol dito. So, totoo yung record sa mga ancient books. Honestly, I didn't know about it. I've only seen some records in an ancient book, paliwanag ni Hendrik. Nasaan ang sinaunang aklat? Nag-aalalang tanong ni Sebastian. Sandali lang. May ipapahatid ako. Pagkatapos, inutusan ni Hendrik ang isang manggagawa na dalhin ang sinaunang aklat. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Hendrik ang bahagi kung saan naitala ang Core Island. Matapos suriing mabuti, sa wakas ay nakahanap na ng clue si Sebastian. Ang kalaliman. Kung tumpak ang mga talaan, ang daan palabas ng Core Island ay sa pamamagitan ng The Abyss. Mr. Wilder, Death Zone ang The Abyss. Mamamatay ang sino mang pumasok doon. Huwag kang mag-ingat, payo ni Hendrik. Tumanggo si Abigail bilang pagsang-ayon. Oo. Ang Abyss ay isa sa 3 ipinagbabawal na lugar. Sa loob ng libo-libong taon, walang nakalabas na buhay doon. Maaaring hindi tama ang mga tala sa sinaunang aklat. I think it's just a myth. Imposibleng magkaroon ng ibang mundo. That's all nonsense. Ngumiti lang si Sebastian nang walang tugon, mas kumpiyansa na ang The Abyss ang labasan. Kahit na ito ay isang ipinagbabawal na lugar, kailangan niyang kumuha ng panganib upang makabalik at pagkatapos lamang niyang makuha ang Advanced Stage 3 Technique. Ang Stage 3 Technique ay dapat nasa loob ng pintuan ng Netherworld Sect. May 3 paraan para makuha ito. Ang unang paraan ay napakasimple pagnanakaw. Sa kanyang lakas, wala kahit 1,000 lalaki mula sa Netherworld Sect ang kanyang kalaban. Sa kabila nito, mali sa etika ang pagnanakaw ng walang pakundangan. Ang pangalawang paraan ay pagnanakaw. Bagamat mali rin ito sa etika, ito ay bahagyang mas mahusay kaysa sa pagnanakaw. Ang huling ngunit hindi bababasa ay kalakalan. Mayroon siyang mga pamamaraan para sa una at pangalawang pagbabagong anyo. Malamang papayag sila kung ipagpalit niya ang isa sa kanila. Si Sebastian ay isang tao sa kanyang salita. Hiniling niya kay Abigail na kumuha siya ng isang brush at papel at nagsulat ng 12 ng mga halamang gamot sa isang shot. Ito ang mga damong kailangan para makagawa ng Ultimate Nourishing Pill. Ang tabletang ito ay maaaring palakasin ang katawan at palakihin ang paglilinang. Pansamantala, maaari rin itong magpagaling ng mga pinsala. Bilang pinakamalaking asosasyon ng komersyo sa county, ang Holton Chamber of Commerce ay mayroong lahat ng uri ng mga halamang gamot. Ang ilang mga halamang gamot ay may ibang pangalan tulad ng mga nasa mundong ibabaw, ngunit pagkatapos ng paglalarawan ni Sebastian, agad na nalaman ni Abigail kung alin ang ibig niyang sabihin. Matapos may handa ang mga halamang gamot, sinimulan niya kaagad ang paggawa ng tableta. Ang Kamara ng Komersyo ay may isang lugar na nakatuon sa paggawa ng mga table tasks, at mayroon ding mini spirit gathering formation. Sa ilalim ng kaldero ay magma, na maaaring makatipid ng maraming enerhiya sa panahon ng proseso ng pagpino. Bilang karagdagan, ang cultivation ni Sebastian ay tumaas ng husto, kaya hindi ito nagsasawa sa kanya na pinuhin ang Ultimate Nourishing Pill. Wala pang kalahating oras, handa na ito, natigilan si Hendrik nang iharap sa kanya ni Sebastian ang mga table tasks. Diyos ko, second-grade medication ito. Hindi ko inaasahan na second-grade alchemist ka pala Mr. Wilder. Isang karangalan na makilala ka.
Magalang na yumuko si Hendrik sa kanya, puno ng paggalang. Nagbago rin ang tingin ni Abigail kay Sebastian, puno ng paghanga ang mga mata nito. May kakaibang liwanag pa nga sa kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay namula ng hindi sinasadya. Kahanga-hanga ba ang mga alchemist sa ikalawang baitang? Naguguluhan na tanong ni Sebastian. Dahil kakaunti lamang ang mga alchemist sa Core Island, hindi niya nalaman ang kanyang antas ng alchemy. Sumagot si Hendrik, "Siyempre, sila. Napakabihirang makahanap ng alchemist, at bawat isa sa kanila ay napakarangal. Lahat ng mas malalaking sekta at pamilya ay gumagastos ng malaking pera para i-recruit sila, at nasisiyahan sila sa masaganang benepisyo kung magtatrabaho sila para sa mga royalty. Higit pa rito, mas mahirap hanapin ang mga second-grade alchemist. Ang head alchemist ng Netherworld sect ay ang kanilang pang-apat na Great Elder, si Bertha Erickson. Isa siyang second-grade alchemist. Mayroong isang third-grade alchemist lamang sa Starfire Empire, at siya ang Imperial Chaplain. Mataas ang kanyang status, at kahit ang hari ay kailangang igalang siya, dagdag ni Abigail. Tumanggo si Sebastian ng may pag-iisip. Hindi siya pinagpawisan sa paggawa ng ultimate nourishing pills at inisip kung magagawa rin iyon ng isang third-grade alchemist. Matapos inumin ni Hendrik ang tableta, tinulungan siya ni Sebastian na i-absorb iyon. Sa huli, hindi lamang gumaling si Hendrik sa kanyang nakatagong sakit, ngunit nakagawa din siya ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang at nakarating sa banal na kaharian. Salamat sa tulong mo. Yumuko si Hendrik upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos, naghanda siya ng isang engranding piging para i-host si Sebastian, at ang huli ay umuwi pagkatapos kumain. Kabanata 648. Ngayong alam na ni Sebastian kung saan ang Advanced Stage 3 technique at ang daan pauwi, binalak niyang umuwi at ipaliwanag ang lahat kay Fresia. Bago pa man siya makarating sa pinto ay may naramdaman na siyang mali. Ang pinto ay nawawala, at ang mga piraso ng kahoy ay nakakalat sa paligid. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na may problema, kaya mabilis siyang tumakbo. Sa pagpasok sa bakuran, nakita niya ang dugo sa lupa, at ang pagkabalisa sa kanyang puso ay lumakas. "Jenna! Fresia!" Sigaw niya habang nagmamadaling pumasok ng bahay. Ang isa sa mga silid ay ganap na magulo, at mayroon ding mga mantsa ng dugo. Nagkaroon pa ng malaking butas sa bubong. "Jenna! Fresia!" Tumakbo siya pabalik sa bakuran at ipinagpatuloy ang pagsigaw ng kanilang mga pangalan, ngunit walang sumagot. Kaya naman, ginamit niya ang kanyang espiritual na pandama. Sa susunod na segundo, lumingon siya sa mga dayami na malapit at sa isang iglap ay naroon na siya. Paghiwalayin ang isang bangkos ng tuyong damo, nahanap niya si Jenna. Puno ng dugo ang mukha niya, at halos hindi nahalata ang paghinga niya. Nadulas na siya sa isang malalim na pagkawala ng malay, at ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Nagmamadali, idiniin ni Sebastian ang kanyang palad sa kanya at itinurok ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanya upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay may malakas na epekto sa pagpapagaling. Sa ilang segundo, unti-unting tumatag ang paghinga ni Jenna, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. "Bumalik ka na, Sebastian." Napakahina ng boses ni Jenna, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa sumunod na segundo. "Sebastian, tumakbo ka. Gusto kang patayin ng mga lalaking taga Knot Estate. Don't worry, Jenna. Wala silang magagawa sa akin. Tell me what happened. Where's Fresia?" Nag-aalalang pakiusap ni Sebastian. Bagaman sila ni Fresia ay mula sa magkaibang kampo at magkaaway pa nga, sila ay mag-asawa bago niya mabawi ang kanyang mga alaala, at mayroon silang damdamin para sa isa't isa. "Hindi ko rin alam kung nasaan siya." Maikling sinabi ni Jenna sa kanya ang nangyari. Kinaladkad ng mga lalaki si Fresia sa silid na may masamang intensyon, ngunit walang ideya si Jenna kung ano ang nangyari mamaya. Nagkaroon ng away, at pagkatapos, nakarinig siya ng malakas na kalabog. Nasa bakuran si Jenna at may narinig lang na nagsasabing, "After her."
Pagkatapos, tahimik ang lahat. Maya-maya, gumapang siya papasok ng bahay, hila-hila ang pagod niyang katawan, pero walang tao sa loob. Ang tanging nakita niya ay isang butas sa bubong. Sa pag-aalalang babalik ang mga lalaki mula sa Knot Estate, nagtago siya sa pagitan ng mga dayami at nawalan ng malay. Martin at Heather Knot, sisiguraduhin kong mamamatay kayo sa isang kakilakilabot na kamatayan. Naikuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata habang nagmumula sa kanya ang nakakatakot at nakamamatay na layunin. Huwag kang magpadalos-dalos, Sebastian. Siya ang Lord nagbansang ito. Sa Holton, dinidiktahan niya ang lahat. Hindi natin siya masasaktan, paalala ni Jenna. Huwag kang mag-alala, Jenna. Isa lang siyang Lord. Para sa akin, wala lang siya. Hindi ko naman sinasadyang maabala sila, but they're unexpectedly despicable. Kung hindi ko sila aalisin, isusulat ko ang pangalan ko pabalik. Bakit hindi mo pakinggan ang payo ko, Sebastian? Same time na nagpatuloy si Jenna, wala kang ideya kung gaano sila kalakas at walang pagkakataon laban sa kanila. Si Fresia ay dinukot ng mga hayop na iyon, at nais kong makalaban ko sila hanggang kamatayan. Ngunit ano ang silbi? Hindi natin siya mailigtas. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nadudurog, naluluha. Kabanata 649. Huwag kang umiyak, at huwag kang mag-alala, Jenna. Hindi ako kikilos kung hindi ako kampante, pero ipainapangako ko sa iyo na iuuwi ko si Fresia, paniniguro ni Sebastian. Napakahalaga ng oras sa pagliligtas ng isang buhay, hindi pa banggitin na ang Fresia ay napakarilag. Sa kamay ng mga hindi makataong lalaking iyon, hindi mahirap isipin ang pagpapahirap na kailangan niyang pagdaanan sa kanilang mga kamay. Sa makatuwid, dapat siyang mailigtas sa lalong madaling panahon. Anumang minuto mamaya ay nangangahulugan na siya ay mas magdurusa. Sa ngayon, ayos na ang kalagayan ni Jenna. Sa kasamaang palad, nabali ang kanyang mga binti. Kahit na binigyan siya ni Sebastian ng ultimate nourishing pill, kakailanganin pa rin niya ng ilang araw para gumaling. Handa na si Sebastian na ibalik si Jenna sa silid at pagkatapos ay iligtas si Fresia nang makarinig siya ng mga tunog ng hooves mula sa labas ng pinto. Tumingin siya sa labas at nakita niya ang alikabok na gumugulong habang ang isang grupo ng matipunong bandido ay patungo sa kanyang bahay sakay ng mga kabayong tumatakbo habang may dalang armas sa kanilang mga kamay. Ang pinuno ay isang matangkad at matipunong balat. Sa mabilog na mukha at mga mata na kasing laki ng mga bola ng golf, mukha siyang mabangis at nakakatakot. Nang makita sila, bumagsak ang mukha ni Jenna. Nako, hindi. Sila ang mga bandido mula sa Mount Blitzen, at ang pinuno nila ay si Brork Gantz. Takbo, Sebastian. Sa mundong ito, maraming bandido ang nagsabing ang mga bulubunduking lugar ang mga pinuno, at ang Mount Blitzen ang pinakamalapit na tirahan ng mga bandido sa nayong ito. Para sa mababait at inosenteng mga taga-nayon, mas nakakatakot ang mga tulisan kaysa sa mga maharlika. Bagaman tinatakot din sila ng mga maharlika at ninanakaw pa ang mga birhen ng mga nobya, kadalasan ay ibinabalik nila ang mga babae sa kanilang mga pamilya pagkatapos nilang gawin ang mga ito. Gayunpaman, iba ang mga bandido dahil madalas silang pumatay at mandembong. Karaniwan na sa kanila ang nilalabag ang mga kabataang babae at dinukot ang mga magaganda para maging asawa nila. Kapag naiinip na sila sa kanila, papatayin nila sila. Dahil dito, ang mga bandido ay katulad ng mga demonyo sa mga mata ng mga taga-nayon, at ang takot na pinanghawakan nila para sa mga tulisan ay malalim na natanim. Walang alinlangan, hindi natatakot si Sebastian sa mga bandido, at tahimik niyang hinintay ang kanilang pagdating. Ang kanilang bahay ay hindi matatagpuan sa pasukan ng nayon, ngunit ang mga bandido ay dumiretso sa kanila at pumasok sa kanilang bakuran. Nabalitaan ko na may magandang nobya sa bahay na ito. Ilabas mo siya rito at ipakita mo sa akin, diretsyong anunsyo ni Brork dahilan ng pagpunta niya doon. Bagamat saglit lamang na naroon si Fresia, lahat ng makakakita sa kanya ay matitigilan, at ang kanyang kagandahan ay kilala na sa malayo at malawak. Matapos marinig ang balita tungkol sa kanya,
dinala ni Brooke ang kanyang mga tauhan dito upang ibalik siya para sa kanilang sariling kasiyahan. Sa pagkabahala, napaluhod si Jenna. Mr. Gantz, dinukot ng mga lalaki mula sa Knot Estate ang aking biyenang babae. Nagsisinungaling ka. Hanapin mo sa bahay. Hindi madaling makuha si Brooke. Sa kanyang utos, ang mga bandido sa likod niya ay bumaba sa kanilang mga kabayo at nagtungo sa bahay. Tumigil ka nga dyan. Biglang sumigaw si Sebastian, at natigilan ang lahat. Don't be rude, Sebastian. Humingi ng tawad kay Mr. Gantz ngayon na. Matigas na saway ni Jenna. Pagkatapos, ngumiti siya kay Brooke. Mr. Gantz, ignorante lang siya. Please don't be offended by him. Malamig na ngumiti si Brooke. You have some guts to go against my orders. Are you sick of living? Bago ako maubusan ng pasensya, mabuti pang mawala ka na sa mga tauhan mo, walang emosyong babala ni Sebastian. Jin Asto mo to. Patayin niyo siya. Naubos ang pasensya ni Brooke. Pakiusap huwag kang magalit. Pakiusap patawarin mo siya sa pagiging ignorante niya, Mr. Gantz. Sebastian, bakit hindi ka gumagalaw? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Gantz. Natakot si Jenna dahil alam niya kung gaano kalupit ang mga bandido na ito. Walang pinagkaiba ang pagpatay sa pagkatay ng manok sa kanila. Kabanata 650. Lumuhad ako para sa kanya. Hindi siya karapat-dapat, bumangon ka na, Jenna. Hindi mo na kailangang matakot sa kanila, sabi ni Sebastian. Galit na galit ang mga bandido, mabangis na sinumpa siya. Ang ilan ay nagtaas pa ng kanilang mga espada, handang hiwain siya. Hindi nakatiis na panoorin si Jenna at naisip na niya ang malagim na pagkamatay ni Sebastian. Sa kabilang banda, si Sebastian ay hindi gumalaw kahit isang kalamnan o umiwas. Naisip lang ni Brooke na siya ay sobrang takot na kumilos at tumikim. Sa sumunod na segundo, damapo ang mga espada kay Sebastian, ngunit walang madugong eksena. Ang lahat ay nakarinig lamang ng isang malakas na kalabog habang ang isang nakakatakot na enerhiya ay lumabas mula sa katawan ni Sebastian. Sa isang iglap, nabasag ng nakakatakot na enerhiya ang mga espada, at ang mga bandido ay tumilapon, nagbuga ng dugo at namamatay bago pa man tumama sa lupa. Ano? Matapos makita ang eksenang ito, si Brooke ay nabigla, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang mga lalaking dinala niya ay ang mga elite sa gitna ng kanyang mga alipors, at lahat sila ay mga mandirigma, kabilang ang pangalawang in command ng mga bandido, na isang pinnacle warrior. Pinatay ni Sebastian ang lahat ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan lamang ng pagpapakawalan ng kanyang lakas. Ito ay isang nakakatakot na lakas, at naisip ni Brooke na kahit isang Grandmaster ay hindi maaaring magkaroon nito. Isa kang Grandmaster. Bakas sa mukha ni Brooke ang gulat. Bakit may Grandmaster sa isang maliit na nayon? Itinaas ni Sebastian ang ulo sa kanya at walang pakialam na sinabi, matagumpay mong pinagalitan ako, at ang kabayaran ay kamatayan. Anong yabang? Ngumuso si Brooke. So what if you're a Grandmaster? Mahigit 2 dekada na akong hari sa Mount Blitzen. Maraming beses na akong sinubukang ibagsak ng Knot Estate pero walang silbi. Bakit sa tingin mo kaya kung makamit ito? Bigla siyang tumalon at binigay ang palad ni Sebastian sa ere. Isang napakalaking alon ng enerhiya ang sumabog patungo kay Sebastian, na hindi nabigla at nahuhulog. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, isang mas malaking enerhiya ang sumabog mula sa kanya. Kasabay ng isa pang malakas na putok, napigilan ang pag-atake ni Brooke, at walang tigil na sinaktan siya ng natitirang puwersa. Parang tinamaan ng kidlat, nabuga si Brooke ng lakas at nagsuka ng dugo, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Nagkaroon ng kulog habang si Brooke ay bumagsak ng husto sa lupa matapos siyang sabog sa mahigit 30 talampakan ang layo. Napakalakas ng impact kaya lumikha ito ng malukong sa lupa. Walang kibo ang mga mata ni Sebastian, at sa isang iglap, nasa harap na siya ni Brooke. Mabilis at tahimik, gumalaw siya na parang multo.
Halos base ni Brooke ang kanyang pantalon habang nagsusumamo sa kanyang buhay na nakaluhod sa gulat. Please spare me. I was wrong. Please let me off. Ang mga bandido ay gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan, lumabag sa mga kababaihan, pandarambong, at marami pang karumal-dumal na gawain. Karapat-dapat ka sa kamatayan, at aalisin ko ang mga tao sa gayong masamang tao ngayon, sabi ni Sebastian. Bago siya manakit, nag-aalalang sinabi ni Brooke, mangyaring kumapit at makinig sa akin, Ginoo. Bagamat ako ay isang bandido at marami akong nagawang mali, karaniwan akong nangungurakot at bihirang pumatay. Higit pa rito, ninanakawan ko ang mga mayayaman at halos hindi na naghaharas sa mga taga-nayon. Paalisan mo na ako. Ipinapangako ko na hindi ko nauulitin iyon. I'm missing a henchman now. Nagagawa mo bang sundin ako ng walang kondisyon? Tanong ni Sebastian. Yes, Master. Hindi naglakas loob si Brooke na sumuwi siya ay sumuko sa lakas ni Sebastian at walang iniisip na suwayan siya. Samantala, si Jenna ay lubos na nabigla sa eksenang nasa harapan niya. Alam niyang malakas si Sebastian dahil kaya niyang patayin si Felix, pero mas malakas si Brooke kaysa kay Felix. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring masugatan siya ng husto ni Sebastian sa isang hampas. Jenna, pupunta ako sa Knot Estate para iligtas si Fresia ngayon. Hintayin mo ang pagbabalik ko sa bahay, sabi ni Sebastian. Mag-ingat ka Sebastian. Well aware na hindi niya kayang makipag-usap sa kanya, nasabi lang ni Jenna na mag-ingat siya. Bilang tugon, tumanggaw si Sebastian at sumakay sa isang kabayo. Master, pupunta ba talaga tayo sa Knot Estate? Tanong ni Brooke. Natatakot ka ba? Sa halip ay tanong ni Sebastian. Ngumiti ng mapait si Brooke. Iyon ang Knot Estate na pinag-uusapan natin. Siyempre natatakot ako. Maraming mga highly skilled na tak doon at medyo kaunti ang mga Grandmaster. Papunta sa sarili mong libingan.